Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. Sino ang number one sa buhay mo? Who comes first in your life? Ang asawa mo ba? Ang mga anak mo? Ang kapatid mo ba? O ang mga magulang mo? Ngayon ang tanong, kumusta naman ang relationship mo dyan sa mga tinuturing mong number one sa buhay mo? Number one din ba ang pagmamahal mo sa kanila? Number one ba ang pagbibigay mo sa kanila? Number one ka bang mabait at mabuti sa kanila? Aminin natin, mga kapatid, yan ang pagkukulang nating lahat. Ang mga number one sa buhay natin ay madalas hinuhuli natin. Amen? Number one ang asawa mo. Pero kapag tumawag ang trabaho mo, iiwanan mo siya, uunahin mo yung trabaho mo. Hindi po ba? Number one ang mga anak mo sa'yo. Pero kapag linandi ka na ng isang babae o lalaki, napakabilis. Nakalimutan mo at iwan mo ang mga anak mo para dun sa nanlalandi sa'yo. Di po ba? Number one ang pamilya mo sa'yo. Pero kapag umuuwi ka, pinagbwibuisitan mo sila, sinasagot mo sila ng pabalang, pinagdadabugan mo sila. Number one dapat ang Diyos sa atin. Hindi po ba? Kasi siyang nagbigay ng ating buhay. Napakarami nating mga pagpapalang tinatanggap na hindi naman natin hinihingi. Pero paano natin sinusuklian itong number one sa buhay natin ang Diyos? Di ba madalas? Di tayo tumitigil sa ating mga pagkakasala. Buti pa nga, yung girlfriend mo, binibili mo ng regalo, kaya mong bilhin yung malaking teddy bear na stuffed toy para sa kanya, bibigyan mo ng rosas, ng chocolate, i-date mo. Pero kapag humihingi ng pambayad, ng kuryente, ang mga magulang mo, agad nakasimangot ka. Aminin, yan ang katotohanan. Bakit pagdating sa ibang tao na hindi naman natin kakilala, hindi naman natin kadugo, ang bait-bait natin? Pero yung kapatid mo, kasama mong lumaki, kalaro mo yan, natutulog kayong magkasama sa isang kama. Hinabilin pa nga ng mga magulang mo na ingatan mo, alagaan mo, kapatid mo, bago man sila nawala. Pero ngayon na nangungutang yung kapatid mo, hindi mo na nga pinautang, pinapagalitan mo pa. May kakilala po ako, naghahanap po ng bahay ampunan para sa kanilang ina. Wala ni isa sa mga anak nitong matandang ina ang gustong mag-alaga sa kanya. Pero nakalimutan nila ng mga maliliit sila, yung nanay nila, siyang nag-alaga sa kanila, nagpaligo sa kanila, nagpakain sa kanila, nagpaaral sa kanila. Kahit na mag-isa lang siya, maaga pong nabalo itong matanda, pero nagsumikap siya para sa mga anak niya. Ngayon na siyang nangangailangan, siyang kinakalimutan, di ba? Kung may isang pintas sa ating pagkatao, ito, bakit kung sino pa ang number one sa buhay mo, sila pa ang madalas hinuhuli mo at hindi mo minamahal. Dito tayo pinapaalalahanan ng ating Panginoong Hesukristo sa kapistahan ng kanyang ina bilang reyna ng langit. Bigyan din natin sana ng parangal ang ating mga minamahal. Ibigay mo naman ang langit sa mga nagmamalasakit sa iyo. Bakit ginawang reyna ng langit si Maria? Ito ay dahil mahal na mahal niya ang Diyos. Ito ay dahil mahal na mahal din siya ni Jesus. Diba? Buong buhay ni Maria, inuna niya ang Panginoon. Inuna niya ang kagustuhan, ang plano ng Diyos. Bago sa kanyang sariling kagustuhan, inuna niyang niligtas itong kanyang anak, si Jesus. Sanggol pa lamang siya tinutugis ni Haring Herodes. At kahit na masakit, nauna ang ating mahal na ina, nakatayo doon sa Kalbaryo, tabi ng kanyang anak na pinako sa krus. Dahil inuna ni Maria si Kristo, palaging una din sa isip ni Jesus ang kanyang ina. Kaya nga naging masunurin si Jesus pagkatapos siyang mawala sa templo. Pinagbigyan niya
ang ating mahal na ina na gumawa siya ng milagro doon sa Kana kahit na hindi pa nakapanahon. At kahit na nakabayubay sa krus, nahihirapan itong ating Panginoon. Nauna niyang naisip, ipaalaga ang kanyang ina sa kanyang alagad si San Juan. Kaya nga, pagkatapos ng buhay ni Maria dito sa mundo, pinutungan siya ng korona ng Diyos doon sa langit. Ito'y bilang pasasalamat at papuri sa kanyang nauunang pag-ibig at buong-buong pagmamahal sa Diyos. Ganyan ang nagagawa ng pagmamahal. Pinapaganda ang mga iniibig. Pinapasaya ang mga malapit sa puso natin. Pinaparangalan ang mga nagmamalasakit sa atin. At tandaan din po natin mga kapatid, langit at korona ang naghihintay para sa mga nagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. Kapag inuuna mo ang Diyos at ang iyong kapwa, may naghihintay na gantimpala sa iyo sa magpasawalang hanggan. Remember, my dear friends, that your actions here on earth will always leave a mark in the heart of people. God sees what you are doing. Everything that you do echoes in eternity. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang CEO ng computer company doon po sa Amerika. Hirap na hirap daw po siya na umpisahan, pagpatuloy itong kanyang kumpanya. Talagang naghirap po siya. Para po makaraos, ito pong CEO o presidente, kumakain lang daw po siya sa isang karinderya o diner, nagtitipid. Pero nung pumutok po ang pandemya, ang COVID, naging napakahalaga po ng kanyang kumpanya at pinag-agawan daw po yung kanyang company binibili ng mga mayayaman. Hanggang naibenta po niya ito ng bilyong-bilyong dolyares. Noong minsan, tumawag daw po itong mayaman na sa kanyang kaibigan at nagpapatulong na maglipat ng gamit sa kanyang bahay. Sabi po ng mayaman sa kanyang kaibigan, magsuot ka lang ng simpleng damit. Sinundo po ng mayaman ang kanyang kaibigan, gamit lang po ang isang lumang kotse. At habang nandun po sila sa daan, nagyaya ang mayaman na kumain muna ng almusal. Dinala po ng mayaman ang kanyang kaibigan dito sa paborito niyang diner o karinderya. At pagkaupo nila, sila po ay winelcome, nilapitan ng isang matandang waitress. At tinanong kung ano ang gusto nila. Nagtanong ang mayaman, ano po bang makakain namin for $2? Nagtanong po ang matandang waitress, magtatrabaho ba kayo ngayong maghapon? At sumagot po ang mayaman, opo. Ito pong waitress, umalis, sinabi, ako nang bahala. At pagkabalik po ng waitress, nagdadala po siya ng 2 plato, punong-puno ng pagkain. Meron pong pancake, may bacon, merong itlog, may pork and beans, may cheese, may toast, at may kasama pong kape. Sabi po nitong kaibigan na mayaman, sigurado po kayo? $2 lang ito, napakarami naman pagkain nito. At sumagot po itong waitress, sabi niya, huwag ka mag-alala. Basta't kumain ka, magpakabusog ka dahil alam ko magpapagod kayo ngayong maghapon. At pagkatapos daw po kumain, itong 2 magkaibigan, nag-iwan itong mayaman ng envelope doon sa lamesa at umalis sila. Pagkapasok po sa kotse, nagkwento po ang mayaman sa kanyang kaibigan. Sabi niya, alam mo yung matandang waitress na yan, napakabait niya sa akin. Dahil nung walang-wala talaga akong pera, nung nag-struggle ako sa aking kumpanya, palagi niya akong pinapakain ng napakarami at napakasarap kahit na kakaunti lang ang aking binabayad. Ngayon, susuklian ko na yung kanyang kabutihan sa akin. Nag-iwan po yung mayaman ng sulat dun sa waitress, kinekwento niya yung kanyang pasasalamat, yung kanyang pinagdaanan, at doon po sa envelope ay isang tseke nagkakahalaga ng $1 million. Pinunood po nila doon sa labas kung ano magiging reaction ng waitress. Kinuha niya yung envelope, binasa niya yung sulat at nakita niya yung pera. Napaupo po sa tuwa. Umiiyak yung waitress. Nagpapasalamat siya dito sa tao na tinulungan niya, pero ngayon ginagantihan siya, sinusuklian ang kanyang kabutihan. My dear friends, do not be afraid
to lavish people who have been good to you. Maiksi lang po ang buhay eh. Kailan ka gaganti? Kailan mo susuklian ng mabuti? Ang mga taong naging mabuti din sa'yo. Nakakalungkot madalas. Masyado nating iniisip, inaalala yung mga taong nakasakit sa atin. Pero anong nagiging epekto niyan? Nakakalimutan natin, natandaan, pasalamatan, yung mga taong naging very supportive sa atin, mga taong naging mabuti sa atin, ang mga taong nagmahal sa atin, ang mga taong hindi nang iwan sa atin. Yes, there are cruel people in this world. And yet, you might forget, there are also kind, loving, supportive people also in your life. Kung man merong naging mabuti sa iyo, kapatid, ito na ang oras at panahon. Paulanan mo naman sila ng sobra-sobrang pasasalamat. Suklian mo naman ang mabuti at maganda. Yung mga tunay na nagmahal sa iyo. If you want to have a goal in your life, here is my suggestion. Give always the best to the best people in your life. And stop being your worst to the people who only wants the best for you. Oo, mahalin natin ang mga nakasakit sa atin. Pagdasal natin ang mga kaaway natin. Pero pinapaalala sa atin ng Diyos ngayon, mas mahalin mo ng sobra-sobra ang mga nagmamahal sa iyo. Kung ang Diyos ginawa niyang number 1 sa langit, ang kanyang ina na naging tapat at mabuti, nakatanggap ng sobra-sobrang pagmamahal si Maria, pagdasal din natin. Magpatulong tayo. Gawin din nating number 1 ang buhay natin, ang mga taong walang sawang nagmamahal sa atin. Amen.